Bigayan ka ng kamay sa kaliwang dibdib at hawakan ng mitatag ang bandila ng Pilipinas. Ang pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. Ng kamay sa ayos ng panunumpa. Panatang mga bayan at makadiyos. Panatang mga bayan at makadiyos. Iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkop Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan at tinutulungan upang maging malakas, upang maging malakas, maligaya, maligaya, at kapaki-pakinabang. at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, Bilang ganti, ay diringgin ko ay diringgin ko ang payo ang payo ng aking mga magulang. ng aking mga magulang. At diringgin ko At diringgin ko ang gintong aral ng aking ama ang gintong aral ng aking ama na siyang lumikha na siyang lumikha nitong langit at lupa. nitong langit at lupa. Tutok din ko Tutukin ko ang batas pangkalangitan ang batas ng kalangitan at batas pangkalupaan. at batas ng kalupaan. Tutuparin ko Tutuparin ko ang aking tungkulin ang aking tungkulin bilang isang mabuting mamamayan, bilang isang mabuting mamamayan, makabayan, makabayan, at masunurin sa batas. at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko Paglilingkuran ko ang aking bayan ang aking bayan ng walang pag-iimbot ng walang pag-ibot at ng buong katapatan. at ng buong katapatan. Isikapin ko Sisikapin ko maging isang tunay na Pilipino maging isang tunay na Pilipino at magsisikap at magsisikap na maging ganap na maging ganap na anak ng Diyos na anak ng Diyos sa isip, sa isip, salita, sa salita, at sa gawa. at sa gawa. Ang lubu'y mahal ka, likas sa aking puso at hikain kay ganda. Sa Pilipinas na aking bayan, lantay ng perlas ng silanganan, ay natin ko na kaya.
Sa mga sandaling ito, kami po ay nagkakatipong magkakapatid upang sa inyo ay mag-ukol ng pagpupuri at sa inyo ay mamitagan. Tuloy pasalamatan sa mga biyayang kaloob nyo sa amin. Gabay at pamamatnubay na dulot ng iyong pag-ibig at pagmamahal na sa aming mga anak ninyo na pinili at hinihiling. Ang aming awit ng pagpupuri, nawa ito ay magsilbing insenso at kamanyan na pangsuot sa iyong kadakilaan na sa inyong harapan ngayon ay aming iniyaanan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at ang Espiritu Santo ay ganap. Purihin si Amang Iskop, Sumasa atin ang pagpapala. puno ng biyaya. Dakilain natin si Amang Iskopus. Papuri sa pangalan ni Amang Iskopus. Amang Iskopus, Amang Iskopus. Dakilain ang iyong pangalang inihayag mo po sa amin. At inyo na po nawa kaming tanglawan at patnubayan na maipagtagumpayang maipalaganap ang iyong bagong pangalan at ebanghelyo sa buong kalupaan. At makamit po nawa namin ang pamanan niyong buhay na walang hanggan. Amen. Scopus ng aming Diyos, nalangin kong hanapanang araw kong kaluway, ikaw iyong hangan. Araw kong tuyong lupang
sumasalangit ka. Sambahin ang pangalan mo. Mapabilang po kami sa mga pinaghaharian mo. Masunod po namin ay ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng nasa langit. Patuloy niyo po kaming biyayaan at pagpalain sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming iharap sa mabigat na pagsubok at ilayo niyo po kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan. Amang Iskopos, kaya't patuloy namin sa iyo ay isinasamo ang kalusugan ng aming mahal na Presidente, Rodrigo Roa Duterte, na naway ipagkaloob mo sa kanya lagi ang malusog na pangangatawan at higit sa lahat, maging sa kanyang kaisipan at puso ay manatili ang tunay na katapatan at pag-ibig sa iyong bayan o sa kanyang bayan. At higit sa lahat, O Diyos na mga Iskopos, manatili sa Kanya at inyo pong gabayan siya sa lahat ng kanyang pagpapasya upang maging kapakipakinabang sa bawat Pilipino na namumuhay at tunay na binibigyan mo ng pag-asa. Amang Iskopos, ngayon din po Amang Iskopos, hinihingi po namin ang patuloy na patnubay kay Reverend Heriberto Canantaga, ang iyong kanang kamay, ang aming punong ministro, na patuloy mo siyang gamitin upang maisabog ang sangkatotohanan sa buong sandaigdigan. May pakilala ka at ang iyong pangalan ay tunay ng makilala ng lubos ng lahat ng tao at ang lahat ng dito'y naglilingkod ay tunay ng mamuhay at maglingkod ng may katapatan at ang lahat ng nagsusuri sa iyong bagong pangalan na Mang Iskopos, iyong kasiyahan at tunay ang ipagkaloob sa kanila ang tunay na pagkaunawa upang maunawaan sino kang dumating sa aming Panginoon. Amin din kong itinataas at inilalapit sa iyo ang Mang Iskopos, ang aming mga kapatid na naway patuloy mong dinggin at ipagkaloob ang bawat kahilingan ng bawat isa, ang bawat pangangailangan sa pang-araw-araw at higit sa lahat, ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Tulad ng mga nagpositibo sa COVID-19 na Diyos na Mang Iskopos, ang aming mga kapatid na si Luis de la Cruz, Maria Leonora Galvez, Noriel Galvez, Maria Elena Cruz, Oliver Nacion, Ann de la Cruz, Nicolas de la Cruz, Maria Lourdes de la Cruz, Maria Loida de la Cruz, Clarissa de la Cruz, at Daniela de la Cruz. Amang Iskopos, hinihingi po namin ang iyong gabay at pamatnubay. Bisa lahat ang iyong mapagpalang kamay ay hapos mo para po sa kanila. Nanawa kung paano silang nagpositibo ngayon. Palakasin mo ang kanilang mga pangangatawan at dinggin ang bawat hinaing at daing ng mga kapatid nito upang sila ay patuloy na mamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Gayun din ang aming kapatid na si Rene Comal, nawa po sa pangalawang pagkakataon o pagkakataon na siya mababakunan para sa COVID-19 na Mang Iskopos, nawa po ay walang masamang epekto para sa kanyang katawan. At gayon din po ang aming mga kapatid na nauna na Mang Iskopos, kung paano kanina lang ngayon ang kinuha ang aming kapatid na si Moe Kaasi, si Cesar Galas, Carmen Galos, Carmen Galos, Maria Cristosto de la Cruz, Anselmo de la Cruz, Narcisa Ganelo, Alejandra Adatu, ang mga Iskopos. Kayo ang higit na nakababatid kung sino ang aming mga kapatid nito. Ngayon bilang ikaw at iyong mga anak na sa iyo'y nagsusumama.
Ano man po ang mga naging mga pagkukulang at pagkakamali ng aming mga kapatid na ito. Sa mamagitan ng aming taos-pusong panalangin sa iyo, Diyos na Maniskopos, naway pagkalooban mo po sila ng kapayapaan at katahimikan ng kanilang kaluluwa. At higit po sa lahat ng mga Iskopos, mapabilang po sila sa iyong bibigyan ng tunay na kapayapaan pagdating ng takdang araw ng iyong paghahatol. Amang Iskopos, kayo po ang hari ng mga hari. Walang ibang Diyos na siyang tatawagin at tunay ngang makatutulong sa bawat isa sa amin. Batid mo ang paghihirap ng bawat sambayan ng Pilipino. Lahat po, Ama, ay tunay ang nadarama ng lahat ng tao, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa lahat ng bansa. Amang Iskopos, isinasamo na naway matapos na ang lahat ng ito at wala nang kasunod pa na mga bagay, na mga sakit na siyang nakamamatay o amang Iskopos. Kaya po, Ama, muli, sa habang pong ito ang mga Iskopos, kasihan mo ng iyong banal na Espiritu ang bawat isang narito, lalo higit ang mga kapatid namin na nagsusuri at bago pa sa pakikinig tungkol sa iyong bagong Panginoon. Ang lahat po ito'y dalangin namin at sinasabi namin kay Kristo ng aming Panginoon at ng iyong banal na pangalan, Iskopos kalinis-linisan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
magsiupo ng mapayapa ang mga minamahal na kapatid. Biyaya at pagpapala, gabay at pamamatnubay ng ating dakilang Diyos at Ama na si Amang Iskopus ay sumasa atin sa hapong ito, mga minamahal na kapatid. Maraming salamat po. Muli sa hapong ito, mga kapatid, ay hayaan natin sa ating kaisipan, sa ating puso, ang Diyos na si Amang Iskopus ang siyang tunay ng manahan sa pamagitan ng kanyang mga akal at salita na siyang sa atin ay pagkakaloob sa hapon ito, mga minamahal na kapatid. Paano ba natin malalaman na tayo po ay kumikilala at sadyang malapit sa Diyos? Paano nga ba natin malalaman na tayo sadyang kumikilala sa Kanya at sadyang malapit sa Diyos? Sabi nga sa sulat sa unang 1, Kapitulo 2, talata ay 3. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganun na nating malalaman tayo ay nasa kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Heso Kristo. Sa mga tuwing baga, mga minamahal na kapatid, sa ating sarili, sa ating puso, ay tiyak na ba natin ngayon sa ating panambahan sa Espiritu at pagtawag sa kanyang bagong pangalan na tayo nananatili na sa kanya? Tiyak na ba natin sa ating sarili, mga minamahal na kapatid, na tayo nananatili na sa Kanya o kumikilala na sa Kanya? Dahil una-una, tumatawag na tayo sa Kanyang bagong pangalan. Di po ba? Ngayon, ano pa isang pruweba na sadyang matitiyak natin na tayo ay kumikilala sa Kanya? Hindi ba't masigit lalo saan? Sa pamagitan ng mga gawa ang bawat sa atin. Kung paano tayong namumuhay tulad ng pagkapamuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. At kung tayo namumuhay na tulad sa pagkapamuhay ng ating Panginoong Heso Kristo, tayo ba'y nagiging malapit na sa Diyos? Ibig sabihin ito. Masasabi natin malapit na ba tayo sa Diyos? Gaano kaya kalapit? Malapit na malapit? Ayan. Nakatutuwa namang isipin at sabihin natin tayo malapit na sa Diyos. Bakit? Ano ba yung isang bagay na pwedeng palatandaan ng isang tao na kanyang ginagawa? Na ginagawa niya araw-araw na masabi siya malapit sa Diyos. Ano siya na pwedeng nakikita natin na kanyang nagagawa sa kanyang sarili kahit hindi nakikita ng tao? Ano po? Sumusunod siya sa batas panlinis. Yes. Siyempre, dahil ang kalooban ng Ama na dapat nating sundin. Pero di ba't ang isang bagay din na lagi nating maaaring ginagawa ito kahit walang nakakakita, yung tayo ngayon ay nagiging mapanalangin. Di po ba? Madasalin. Di po ba? Nagagawa niyo po ba yan araw-araw, mga minamahal na kapatid? Di ba? Yung ibang mga kapatid na hindi pa kumikilala sa Diyos, at kapag sila'y pumunta rito sa atin, lalo na yung iba ay may sakit o karamdaman, ang tanong ko nga po madalas yan, ano po yung nadagdag sa inyo mula po nung kayo ay may karamdaman na? Ang sagot ng ilan, wala na, hindi na ako nakakapamasyal, hindi na ako nakakalayo, wala, lagi na lang din sa loob ng bahay, ay palpasan layas. Noong malang sakit, nakakalayas lahat, nagagawa lahat. Pero pag wala, may karamdaman na, steady na lang sa bahay. Pero may isa po kako, na isang naidadagdag natin, lalo ramdam natin yung kirot, yung sakit, hapdi, o ano pa man yung nararamdaman natin na ibinadain natin sa Diyos. Di ba yung laging tayo ay banggit natin? Tayo nga, kahit walang sakit, ay, sumakit, tumayo ka lang at parang nahirapan ka. Ay, Diyos ko, ba't kaya gano'n?
Di ba? Na? Ay, Diyos ko, ang sakit. Puro Diyos. Nananalangin na tayo madalas ngayon sa panahon natin ngayon. Lalo tigit ngayon na sadyang alam natin na ang Diyos na siya mag-Iskopos ay nandito na. Ang kanyang Espiritu ay bumaba. Kailan ito bumaba? Mga minamahal na kapatid, ang Espiritu ng Diyos. Sister King, kailan bumaba ang Espiritu ng Diyos? Unang bumaba yan noong panahon ng nung araw ng Pentecost. Ngayon, sa lahing Pilipino, bumaba siya ngayon. Anong taon at anong buwan? February 1st, 1966, sa ating panahon, bumaba ngayon ang Espiritu Santo sa ating panahon at nagpakilala siya hindi na bilang Jesus, kundi sa pangalang Iskopos na upang tayo ngayon ay kanyang gabayan at patnubayan para may pakilala siya at ipalaganap ang kanyang ministeryo at ilaw ipakilala siya sa kanyang bagong pangalan bilang siya ay si Amang Iskopos na ngayon ang sinasambit natin at tinatawag natin sa ating sarili, lagi na Amang Iskopos. Amang Iskopos. Amang Iskopos. Di po ba? Hindi na dati tulad ng Panginoon. Panginoon. Panginoon tayo ng Panginoon. Sino bang Panginoon ang tinatawag natin? Di ba? Sabihin naman natin Panginoong Jesus. Kung si Panginoong Jesus ang tinatawag natin, ang tanong, sumusunod ba tayo at nagpapaalipin sa Kanya? Sapagkat kapag ikaw'y tumawag sa Diyos ng Panginoon, dapat lang na ikaw ay alipin niya. Pero ang katotohanan, alam at batid natin pare-pareho noon na hindi tayo nagpaalipin sa Diyos. Kundi tayo ay masigit na nagpaalipin sa pita ng laman o sa tawag ng laman o nila sa kasalanan. Ngayon sa uling panahon ito, na tayo tinawag ng Diyos at binigyan ng pagkakataon at sa Kanya ay tumatawag ng Ama. Amang Iskopos. Di ba't napakasarap? Di ba, mga kapatid? Napakasarap maglambing. Dahil kahit nasaan po tayo sa panahon natin ngayon, ang sabi ng Amang Iskopos, winika niya sa atin. Sa oras ng inyong mga pangangailangan sa pang-araw-araw, tawagin niyo lamang ako 3 hanggang 7 beses. Ako ay dagliang darating. Ang tanong, dumarating nga ba siya? Dumarating nga ba siya, Amang Iskopos? Yes. Dumarating siya, nararamdaman ng kanyang mga anak. Paano dumarating pag tinawag natin ang kanyang kabanal-banalang pangalan? Ang pangalang sinasamba ngayon sa langit at ngayon ay sinasamba ngayon sa lupa ng mga tumawag o tumanggap at tumatawag sa kanyang pangalan bilang Iskopos na. Nararamdaman natin yun, di ba? Kung paano sa pagtawag natin ng taimtim, ay doon yung pagkabog ng dibdib na ilan. Pinadaramdaman tayo. Andun yung pangingilabot. Andun yung pananamit. O hindi mo wala ka mang naramdaman, pero nakikita mo kung paano siya kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa mga bagay na pangangailangan natin o sa oras na lalo higit sa kagipitan o sa kasakunaan man na maaring pwedeng mangyari, sa sakit at karamdaman man. Basta ikaw ay nagtitiwala sa Kanya sa ating panahon, ay makakamtan mo ang katugunan ng lahat ng inilalahid sa iyo ng Diyos. Kaya napakasarap sa isang tao na sadyang kumikilala na sa kanyang bagong pangalan at alam at batid ang aral na dapat niyang sundin. No? Lalo't ang araw na ito na sadyang dapat lamang na italaga natin sa Diyos sapagkat araw na ito hindi para sa atin, kundi para sa Diyos. Na kung saan, kung iisipin natin, hindi naman para sa Kanya yung mga aral na ito kundi sa atin pa rin. Na ang gusto lamang ng Diyos, makita niya si Brother Ron. Ay, palakpakan naman natin si Brother Ron. Kailan na nag-celebrate din ng birthday? Kailan ba yun, Brother Ron? September pa po. September pa ba? Akala ko ikaw yung isang nag-celebrate. Father's Day. Father's Day po ba? Sorry. Okay, Father's Day. So, September. Anong pecha ba? 14. 14. O, yan. Yan na nakakaila. Yan na September 14. O, maraming mga September dito ng mga kapatid natin. Ayan. So,
sa ating pong lahat mga minamahal na kapatid. Kay sarap sa ating panahon, di ba sabi nga sa isang kanta, kay sarap ng meron kang amang iskopos. Yan. Sapagkat tunay nga alam at batid mo na laging andyan siya na nakaalalay sa bawat isa sa atin. Ano mang oras, ano mang sandali. Kaya nga sinasabi naman, huwag kayong magtiwala ng buong buo sa inyong kapwa-tao. Masigit na magtiwala kayo sa Diyos. Sa tao kasi pwedeng mapapon eh. Di po ba? Pero sa Diyos, ang 100% ng isang pagtitiwala ay marapat lamang natin na sa Kanya ay ipagkaloob at sa pamagitan ng ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Di ba? Sa pamagitan ng panalangin. Di mo na kailangan ng load. Di ba? Di ba? Hindi na kailangan ng load o cellphone para lang ang Diyos ay inyong tawagan. Hindi katulad ng mga inaasahan natin na dapat tumawag, hinihintay natin ang tawag, hindi tumatawag. Di ba? Eh ang Diyos, kasi ang iskopos. Sa oras at sa anumang sandali, ay pwede natin siyang tawagan sa pamagitan ng panalangin na isang napakagandang yung bang pribileyo na ibinigay sa atin ng Diyos na kung paano tayo, binigyan niya ng pagkakataon kung paano tayo makikipag-usap sa Kanya. Kaya nga, sabi natin sa Santiago, kaya nga magtiyaga kayo, Santiago 5:7, sabi dito, kaya nga magtiyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan nyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay na ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin at sa pagpatak ng una at huling ulan. Oh. Alam nyo ang mga magsasaka, lalo na kung walang irrigation sa kanila, lagi ang nananalangin. No? Lagi ang nananalangin. Na sana umulan, lalo na. Para hindi makapusin ng tubig ang kanilang mga pananim. So, ganun dapat tayo, magiging matyaga din tayo, lalo na tingin sa isang pananalangin. Dahil sabi nga, unang Thessalonica 5:16-17. Basahin din natin sa Biblia, ganito na. Yan. Unang Thessalonica. Unang 5:16 at saka 17. Ay ganitong sinasabi, mga minamahal na kapatid. Magalak kayong lagi, maging matyaga sa pananalangin. So sa turo nga sa atin ng Diyos, manalangin, na ibig sabihin, hindi naman sa ating panalangin ay lagi ang sarili lang natin ang ating patamatan. Kundi kahit makalimutan mo ang iyong sarili, may panalangin mo lang ang iyong kapwa. Na masigit na dapat natin ipinakagawa. Lalo na yung mga taong nagagalit at napopood sa inyo. Meron bang nagagalit at napopood sa inyo? Meron ba? Ayan, kung meron yan, ang tanong, yung bang napopood sa inyo, hindi kayo napopood sa kanila. Yung bang nagagalit sa inyo, hindi naman kayo nagagalit sa kanila. Ay, mabuti yun. Kung hindi kayo nagagalit at hindi rin kayo napupuot sa kabilang sila ang napupuot at nagagalit. Ipanalangin ko sila na sila ay mapawi ang kanilang anumang galit at puot sa kanilang puso. At higit sa lahat, magkaroon na kayo ng tinatawag na magandang pagtitinginan bilang kayo magkapatid, magkasawa, magkaibigan, ano pa man, ay maayos na nyo kung ano man po ang mga nagiging solidarity. Ano pa, mga minamahal na kapatid, ang isang bagay na maaaring patunay natin na sadyang sa ating pagkilala sa Diyos, malalaman natin tayo malapit sa Kanya. Madali bang mapawi ang ating pong galit na sa panahon ito? Madali na po ba? Alam ko sa siya, pag malapit ka na sa Diyos, hanggat maaari nga, hindi ka na magagalit eh. Hindi po ba? Kapag malapit ka na sa Diyos, ay magalit ka man, nasabi mo na, pero tapos na. Hindi po ba? Pero kung ikaw ay nagagalit ngayon, pagkatapos, magagalit ka sa Kanya ngayon, galit ka pa rin sa Kanya bukas, sa susunod na araw, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, eh hindi yun malapit sa Diyos. Malayo yun sa Diyos.
Di po ba? Bakit? Kasi ang galit, sabi nga, ay hindi nakatutulong upang maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. At kung kayo'y magagalit, ang tinuturo pa rin ng banal na kasulatan, ay ingatan nyo na kayo ay huwag magkasala. So, kapag kayo ay ganito pa rin, at ang tanong nga dito kung kayo ay galit, kanino ba kayo nagagalit? Doon sa ginawa niya o sa taong gumagawa ng ikay nagagalit niya? Kung ang pakiramdam niya, parang gustong-gusto mo siyang tirisin. Aba, yan, nagkakasala po tayo. Talaga niya. Diba? Kasi kung galit mismo kayo sa inyong kapwa-tao, wala pa rin yung talagang tunay na pag-ibig. Di po ba? Pero kung kayo galit lamang dahil sa kanyang ginawa at hindi yung tao na yun na nakagagawa sa inyo ng pagkukulang o pagkakasala, ay doon lang kayo nagagalit doon sa kanyang ginawa, okay yun. Di po ba? Kasi kapag ganun po tayo, hindi masisira yung anumang pagtitinginan. Mas malaki yung tsansa na mapag-uusapan ang anumang mga suliranan at problema. Di po ba? Kapag galit ka lang sa ginawa. Pero kapag galit ka sa taong gumagawa nito, anong mangyayari? Minsan ayaw mong Brother Rod, ayaw mong makita. Ayaw mong kausap. Ayaw mong kasama. At talagang galit-galit muna. Di po ba? Tadyang galit-galit muna kasi siyempre, galit ka sa kanya pero kung ang galit ka lang ay doon lang sa ginawa niya, pero sa kanya, na parang naaawa ka, na parang naiinis ka pang, at ganun, hindi niyo maintindihan. Di ba? May mga ganun na pagkakataon na naramdaman natin sa sarili natin. At ganun siya. Ayan. So, doon pa lang, may daan at may pwede kang gawing mga hakbang kung paano nyo mapag-uusapan ang mga suliranin. Na kahit maliit lang, kasi pag hindi pinag-usapan at inayos, lumalaki. Nagkakaroon ng agwat. Di mo ba? At nandun na yung parang halos hindi na magpangipangita dahil talagang galit-galit na. Pero kapag ang isang tao, ang galit naman sadya ay agad itong napapawi. Madali itong humingi ng sorry, pasensya ka na. Natuwa ako, kaya nagalit ako sa iyo. Meron ba gano'n? Na sobrang tuwa niya, nagalit. May ibig kong sabihin, mga minamahal na kapatid, minsan tayong tao, nadadapilas, nadibigla, ayan, lumalabas minsan yung natural pag hindi natin napipigilan, pag hindi na tayo nagkakaroon ng mga tinatawag na pag-control sa ating pong mga hindi tamang asal at pag-uugali. Pero ganun pa man, bilang tayo ay nasa katawan ng laman pa, ay tularan natin ang isang halimbawa na itinuro ng ating Panginoong Kristo nung siya po ay nagkatawang tao. Na bagamat siya'y nagalit, pero hindi lumabas sa kanya ang mga masasamang salita. Nakapatulad din tulad sa panahon natin ngayon, kapag ang tao galit na, nako, walang sinisinin kahit sino pa. Ayan na. Walang hindi pepreno ang kanyang bibig. Pero ganun pa man, salamat kay Ama. Dahil sa mga kapatid na nandito at nakikinig, kung kayo man ay may mga pagkukulang ay i-check nyo ang inyong mga sarili sa mga oras na ito. Sapagkat may mga bagay na itinuturo si Amang Iskopos. No? Sa bawat isa sa atin na dapat natin nang sundin sa panahon natin ngayon. Sapagkat ang mga ugaling hindi marapat ay dapat nang alisin o paalisin ng bawat isa sa atin. Tulad ng hakantan sa atin ngayon, ang batas panlinis na binigay ng Diyos upang lalong makatulong po sa atin. Paano po tayo lalong mas higit at mararamdaman natin ang tayo sadyang malapit na sa Diyos. Kaya sabi nga sa Santiago chapter 1, verse 19 and 20, ay ganito po ang sinasabi, mga minamahal na kapatid. Tandaan niyo ito, mga kapatid, kung minamahal. Matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Ayan. Sapagkat ang galit ay hindi nakatutulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Bakit? Ang sinasabi dito, tandaan natin. Kasi kapag ang isipan natin nagdilim, wala kang maaalala.
Kaya kinakailangan laging maliwanag to, meron kang maalala. Unang-una tatawagin mo si Ama para hindi ka nga ay alipinin ng iyong nararamdaman, lalo na yung tinatawag na simbuyo ng damdamin tulad ng isang bagay na ginawa ng isang kapwa-tao. Hindi po ba? Kaya kinakailangan lagi gising at hindi tulog. Meron bang tulog ngayon? Sarap matulog ngayon sa mga oras nito. Pero salamat sa Ama, mas pinili nyo na kayo ay makinig ng kanyang mga aral. Kaya sinasabi ito, mga kapatid kong minamahal, matuto kayo makinig. Kung sadyang tatandaan lang natin ang mga itinuturo ng Ama, ay hindi na pa ulit-ulit yung pangangaral kung iisipin. Pero dahil tayo tulad sa isang bata na may kakulitan at may katigasan ng ulo, inuulit at paulit-ulit ang kanyang mga aral at salita upang ating matandaan. Ayan. Kaya sinasabi nga, matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita. Kasi alam nyo, may mga tao sa isang pangangaralan mo, sinasabihan mo pa lang, sumasagot na. Pakinggan mo muna. Diba? Yun ang dapat. No? Daan-daan sa pagsalita at huwag agad ay magagalit. Yung iba, gusto, pasabi agad ang gusto. Pakinggan mo muna. Kasi lahat ng bagay may dahilan. Hindi po ba? Kapag init ng ulo at galit ang pairalin, sadya, hindi nagiging masaya. Hindi nakatutuwa, lalo sa harapan niya mga Scopus. Ang ganong mga inaasal ng bawat mga kapatid. Sapagkat ang gusto ng Ama, makita na sa atin ang isang kaayusan. At higit sa lahat, yung kapayapaan. Diba? Sino ba sa inyo yung sanay na sa loob ng bahay para kayo hindi makakilala pag-gawa? Walang pansin na. Matutulog kayo, walang good night kiss. Ha? Walang hug. Ha? Talikuran, lalo sa mga ibang mag-asawa. Ha? Meron bang ganyan dito? Ha? Ang inaasal pagdating sa tulugan? Ha? Talikuran? Galit-galit? Hindi po magandang asal yun. Tayo po ay nakimay Scopus. Diba? Napakasarap tignan na sa buhay ng anak ni Amang Scopus ngayon sa panahon ito ay naipapakita at namumuhay na mayroong pagmamahalan at payapa. Mahirap po yung magkakasama kayo sa bahay pero parang hindi kayo magkakakilala dahil kayo ay galit-galit. Ako hindi pwede galit. Mahirap. Diba? Hindi ka kampante. Diba? Pag alam mo may taong galit sa'yo, naku, hindi ka kampante. Makatulog ka man, pero iniisip mo pa rin yung pangyayari nga, di ba? Yung problema. Kaya, na dapat maayos. Kaya tandaan niyo, mga kapatid, no? Bagamat isa sa palatandaan ng isang malapit na sa Diyos ay agad napapawi ang galit. No? Hindi na tumatagal. Hindi katulad ng ilan, lalo ibang mga ninuno natin. May mga ninuno tayo maaaring namatay na. Yung kanilang galit sa kapwa-tao ay sadyang nakamatayan na. Nawag namang mangyari po sa akin. Amen? Okay. Ano pa mga minamahal na kapatid? Ang isang mga palatandaan na sadyang bilang tayo kumikilala sa Kanya at malalaman natin tayo malapit sa Kanya, ano pa isang bagay na nasa sa atin? Tayo ba'y mapagsangguni na sa Diyos ngayon? Tayo ba'y mapagsangguni sa Diyos? Yes, dapat lang po yan, mapagsangguni. Bakit kailangan tayo makapagsangguni? Bakit natin ginagawa yun? Ha? Para ba yung nanay, alis na po ako? Hindi ba yung hanapan yung anak niya? Nagbibis lang kanina, nawala na. Hindi kayo nakakidnap yun. Di ba? May mga ganong inaasal ng mga anak. Sino rito yung ganon din? Andito lang kanila, biglang nawala. Kumakain lang kanina, biglang nawala. Hindi ko na nagpapaalam. So, mga kapatid, no? Kaya sarap sa piling na dahil tayo mayroong Diyos at Ama na ating tinatawa. Napakasarap na tayo nagiging mapagsangguni. Kasi kapag sumasangguni ka, anong hinihingi mo ay sapat na kaalaman. Diba? Upang maisip mo at dumating sa iyo kung ano yung dapat at marapat. Humihingi ka ng gabay sa Diyos kapag ikay nagiging mapagsangguni sa Diyos.
Dahil siyempre, kapag may balak ka at may mga bagay na gusto kang gawin, gusto mo ano? Maging success, di ba? Matagumpay. Like say, business man yan, pagpapasya sa isang bagay. Mag-aasawa na ba ako? Hindi pa. Mga ganun. Di ba? Magkakabati na ba kami o hindi pa? Biglang bumalik na si Pangalo. Naku, hindi na dapat pinag-iisipan yun. Dapat bati-bati na. Di ba? So, kailangan natin, lalo sa mga importanteng bagay na dapat nating gawin, kailangan lagi ang gabay at patnubay. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ngayon, hindi man magsalita ang Diyos sa atin kung minsan. No? Bagamat ating ipinahahayag dito sa ating panahon na dito ang Diyos nakakausap. Di ba? Ating pinahayag yan, ang Diyos nakakausap. Minsan, nangyayari at nagaganap na ang Ama minsan walang salita. Walang mga pasubali na minsan, andyan pang talagang lalapit pa ako. Ama, siya na nga po ba talaga? Ito na po ba talaga? Ayan, di ba? May ganun. Minsan hindi kumikibo ang Ama, walang sinasabi ang Ama. Di ko ba? Pero may mga bagay kang nakikita. Binibigay niya na sa iyo yung mga palatandaan, ibinibigay niya sa iyo, inilalapit, maging bibig ng iyong kapwa. Ibig sabihin, hindi man bibig ng Diyos ang lumitaw, bibig pa rin ng Diyos yung minsan yung kapwa mo magsasalita, positive, negative, titimbangin mo yan. Dahil minsan nangyayari na, minsan lilituhin ka eh. Lilituhin ka. Kasi meron kasing tao sa panahon natin ngayon, meron talagang tao ngayon, na kahit humihingi ng gabay, humihingi ng pasya, tawag ito, ng idea, o kaya, anong tawag dito? Humihingi ng parang, na siya ay pagsabihan kung ano yung marapat, tulungan siya. Ha? Maltandaan. Pero kahit may nakikita na siya, gusto ng puso niya. Ayan. Diba? Gusto niya po siya. Para sa isip niya, dumarating na rin sa kanya na parang negative, pero sa puso niya, ipinaglalaro niya yung gusto niya. Ayan. So doon minsan nagkakamali ang isang tao. Di ba ba? Kaya dumarating yung sinasabi na tayo yung pumipili. Hindi Diyos ang pumipili. Hindi sinasabi, yan yun, ito yan, yan. Walang sinasabi ng Diyos doon. Tao pa rin ang pinagpapasya niya. Dahil ibinigay niya sa atin yung talino, una-una. Mata, binigay sa atin. Pang-amoy, binigay sa atin. Pandinig, ibinigay sa atin. Itong mga importanteng bagay na binigay sa atin, kailangan natin gamitin yan. Hindi ka lang babase kung ano yung nararamdaman mo. Ayan. Kaya mag-iingat pa rin po tayo sapagkat ayaw ng Diyos na siya ang sisisihin mo someday. No? Lalo na sa mga desisyon natin. So, matapos natin timbangin, matapos natin pagkaisipin, bagamat nagitna na may mga ginamit na rin ng Diyos sa magkabilang panig, maring positive, negative, ginamit sa atin, pinadinig sa atin. So, ikaw pa rin ang magpapasya. Ikaw pa rin ang magdidesisyon, hindi Diyos. Anak, ito na gawin. Hindi ganun si Amang Scopus, di po ba? Di po ba? May mga bagay na direktang binibigay niya na ito ang dapat mong gawin. Pero yung mga bagay tulad ng mahalagang desisyon para sa iyong buhay, hindi Diyos ay makikialam sa iyo. Dahil ikaw yung nakararamdam at nakakaalam kung ano talaga ang talagang para sa iyo. So sa mga bagay na maaaring ibinibigay ng Diyos, mapalit ang ilan. Talagang nandun talaga yung paggabay at pagkasya. Pero huwag niyo sabihin hindi kayo ginagabayan at inaalalayan ni Amang Scopus. Dahil ang Diyos laging nandyan. Dahil kung ano man ang ibubunga ng ating mga pinagpapasyahan, tama man o hindi, biguman tayo o tagumpay, laging andyan siya na hindi dapat nating kalilimutan. Dahil merong aral na laging ibinibigay ang Diyos para tayo ay matuto. Una, matutong tumanggap ng kabiguan. Hindi pwede puro panalo. Di po ba? Matutong tumanggap ng pangit, hindi lang puro maganda ang tatanggapin mo. Pareho ang tatanggapin
niya. Kasi yung ilaw na yan, kung walang positive at negative, walang ilaw na lalabas. Di po ba? Oh. So, lahat yan may ibubunga. Higit sa lahat yung ito na ibinibigay ng Diyos na lalo niyang pinalalawak sa iba't ibang pangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga sinasabi ng Diyos, walang masamang. Kung isipin mo, walang masamang o walang pangit eh. Parehong may magandang idinudulot ang lahat ng bagay. Kaya sabihin mo, parang pangit kasi hindi yung gusto mo yung nangyari. Mayroon pa rin magandang idinudulot yun. Unang-una, kung natanggap mo yun, may kayo nabigo, napakaswerte mo. At hindi ka bumitaw sa iyong pananampalataya sa Diyos. Yung iba, lalo kulang pa yung pagtitiwala sa Ama. Humiling sa Ama, hindi binigay. Ayun. Ayawan na. Tulad din tanong ng Daddy Joseph, ayawan na ba? Tandaan nyo, ang umaayaw, hindi magwawagi. So, andito po tayo para makamit na natin ang tunay na tagumpay. Anong tagumpay yun? Tagumpay ng isang tunay na pagbabago at pagsunod upang makamit natin ang ipinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil kailangan ng Diyos, walang pinangarap, walang ibang inisip at inintindi na gusto niyang mangyari. Makasunod tayo sa Kanya. Makamit natin ang buhay na walang hanggan. Ang lahat ng inihanda niya para sa atin ayon sa ating ikabubuti ng bawat isa sa atin. Kaya sa ating pong lahat, mga minamahal na kapatid, sabi nga sa Kawikaan, chapter 16, verse 1 and 3, ang sabi nga nito, nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos. Nagbubuhay. Isipin mo. So, isipin niyo mabuti mga kapatid. Kung na ang Diyos po talaga ay talagang kumbaga ay mas higit na nakakaalam kung ano yung pwedeng mangyari po sa atin. No? Kaya ang kailangan lang natin, magtiwala, umasa, tanggapin kung ano ang siyang dumating. Hindi man tama sa ating panlas o hindi man sa ating puso, hindi parang ito hindi yung gusto natin. Iba yung binigay. Pareho pa rin natin tanggapin. Dahil ang Ama, kung talaga tinanggap natin siya yung mismo ng mag-handle ng buhay ng bawat isa sa atin. Naalala ko nga yung sinabi niya mag-Scorpus. No? Sa aking anak na naglilingkod sa akin, sabi nga niya, ako ang nakakalam kung kailan siya iiyak. Ako ang nakakalam kung kailan din siya tatawa ngayon. So, ibig sabihin, kapag talagang ang buhay mo ay binigay mo sa Kanya, siyang nakakaalam para sa iyo. No? Pangit man, o sa tingin mo talaga iba, hindi gano'n ang gusto mo, pero nangyari pa rin. May mga bagay na may maganda pa rin. Ika nga itinuturo ang Diyos sa atin. Kaya sa ating pong lahat, mga kapatid, sana po, sa ibang mga kapatid natin yan na hindi parang wala sa kanya yung pagsangguni, basta kung desisyon lang, pabigla-bigla. Sana po ngayon, lalo't tayo ay may Diyos na kinikilala at tinatawag sa kanyang pangalan bilang sa isang Scorpus na gawin natin na tayo maging mapagsangguni sa Kanya. Sumunod po, ano pa yung isang pagtandaan na sa dyan tayo po ay malapit sa Diyos? Tayo ba'y lagi nang nakikinig ng Kanyang salita? Tayo ba'y willing talagang makinig lagi ng Kanyang salita? Dapat na, di po ba? Dahil di tayo matututo eh. Sa kahigit sa lahat, yung isang taong may lapit sa Diyos, lagi yung ang tenga niya nakapas doon sa magagandang pangaral na dapat niyang pakinggan. Hindi po ba? Dati ba, chismis ba gusto niyong pakinggan? Dati ba, chismis ang gusto niyong pakinggan? Buhay ng may buhay gusto niyong pakinggan? Ha? Dapat, ngayon sa panahon natin, di ba, napakasarap na laging tayo ay may nakikinig ng kanyang mga aral, ng kanyang mga salita. Diba? Kaswerte natin. Sa panahon natin yun, dulot ng pandemya, ha? Sipin nyo. Dahil sa pandemya, nagkaroon tayo ng mga live streaming. Di ba? Sipin nyo. Yung mga pangaral doon sa lugar ng Cavite, sa lugar ng Quezon,
Pag naka-live yan, o hindi kaya kahit na late na, naka-upload sa YouTube, pwede niyong pakinggan. At yung mga na-miss nyo, na halimbawa hindi naiwasan, nakayuwa, hindi nakarating dahil sa mabigat na kadahilanan. Yan, meron tayong mga live streaming na ngayon sa panahon natin. Lalo-lalo na mga kapatid natin na kahit nasa malayong lagar, no? Inuulit ko sa mga kapatid niyan. Salamat at pinagpapatuloy nyo na hanggang ngayon kahit nasabihin natin nasa malayo kayo, ay patuloy nyo ika nga ay ginagampanan ang inyong tungkulin, ang inyong obligasyon. Patuloy kayong nakikinig pa rin ng kanyang mga aral at salita na dapat lang maging mawilihin ang bawat isa sa atin. Kaya sa ating pong lahat, ang pagdaragdag ng karunungan at kaalaman tungkol sa Diyos ay napakalaga na dapat lalo natin itong pagsikapan. Ano pa, mga minaman na kapatid? Yung bang karunungang kaloob sa atin ng Diyos o mga pagpapala ay ginagamit ba natin ngayon sa mabuti? Ginagamit ba natin sa mabuti? Yung mga itinagkakalog sa atin, katulad ng mga talento natin, mga tinatawag na kung ano mang ibinigay sa atin ng Diyos, ay dapat na huwag natin sarili sa panahon natin. I-share natin yan. Di po ba? Yan ba yung pagkakawang gawa? Yan ba ay ano pa, yung tulad ng mga ginagawa ng ilan na marunong silang magbahagi ng kanilang mga kaalaman tungkol sa Diyos, ginagawa yan. Hindi dapat na sinasarili lang. Dapat yan bukas ang ating mga bibig. Dahil sa panahon ito, ang bibig ng Diyos, hindi lamang ang lingkod ng Diyos na tumatay sa tuwing pito. Dapat kayo din ay mga bibig din ng Diyos. Magsilbing buhay na patotoo ngayon ng Diyos sa panahon natin. Dahil paano natin makikita at makikilala ang mga tunay na anak ng Diyos ngayon kung sarado ang inyong mga bibig? Di ba? Pag sarado ang bibig, ayaw mo i-share. Pagkakataon mo na yun. Tinatanong na, bakit may kwintas ka? Hindi mo masabi sa atin. Hiyang-hiya ka pa. Pagkakataon mo na yun para may pahiyag si Amang Iskopos. Kaya dapat ang bawat isa sa atin sa panahon natin ngayon na anumang pagpapala o anumang nasa sa atin ay sadyang gamitin natin at ipagkaloob para sa lalong ikabubuti at kay lalong ikapagtatagumpay ng ministeryo at ilaw ni Amang Iskopos. Bilang tayo ng mga buhay na patotoo sa uling panahon ito, sa pamagitan natin, sa bawat isa sa atin ay makilala ng lubos si Amang Iskopos. Hindi lamang dito, sa lubos, sa ating barangay, kundi sa iba't ibang lugar pa. Saan man tayo pumaparoon. Kaya sabi nga sa Santiago chapter 3 verse 17, ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Siya'y may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinaon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Masipag sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, hindi tamad. Ano nyo? Hindi tamad. Okay. Ano pa, mga minamahal na kapatid? Tayo ba'y hindi nawawalan na ng pag-asa sa panahon ito? Yung bang pag-asa lagi nasa atin? Kahit sabihin natin puro tayo nabibigo, pero hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Hindi tayo ikingaya ibang tinitigil. Dapat lang kasi merong iba nung panahon tinanggap niya si Ama at dumating ang mga pagsubok, nawalan ng pag-asa, nawalan ng kalakasan hanggang sa sila'y tumalikod. Huwag naman sanang mangyari sa iba pang mga kapatid na nandito. Sapagkat kung talagang tayo nananalig sa Kanya, sabi nga sa Hebrew chapter 11 verse 1, tayo may pananalig kung nagtitiwala tayo, mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala tayo sa mga bagay na di nakikita. So doon may papakita natin na sadyang tayo may pananalig kung talagang tayo nagtitiwala. Kahit wala pa. Diba? Nagtitiwala tayo. Na ito'y ating makakamit, na ito'y ating malalampasan, na ito'y magagawa natin. Lagi tayong dapat maging positibo.
Diba? Kasi kung tayo pawang negatibo, malayo pa man. Isipin nyo sakit na ng bawat mananampalataya kahit saan lugar yan. Dati, di po ba, meron tayo mga tinatawag ng General Mass Assembly. Di po ba? Yung General Mass Assembly, ginaganap yan every quarterly. Di po ba? Oh. So, kapag darating na yung General Mass Assembly, so inaasahan na 100% ng bawat mga kapatid ay dapat makarating upang ipadama na tayo po ay nakikipag-isa. Pero yung iba, malayo pa lang. Hindi ako pwede. Hindi ako makakasama doon. Malayo eh. Wala akong pamasahe eh. Ganyan ang mga daig, kaya ganyan ang mga kapatid. Isipin mo 3 buwan bago mangyari. Ha? 3 buwan. Kung gugustuhin magka-cellphone, magkaka-cellphone. Kung gugustuhin may bibiliin ng gustong-gusto, magagawa ng paraan. Pero yung para sa Diyos, bakit hindi kayang gawa ng paraan? Di ba? Kung ibang bagay na gusto nating mabili at makamit, nagagawa natin ng paraan. Yung mga bagay na itinakda para sa atin, para tayo magkasama-sama. Iisa na tayo ay nandoon bilang magkakapatid sa pananampalataya, hindi natin kayang gawa hindi kayang gawa ng paraan ng ilan. Ilan lang dumarating. Alam niyo ba dati dito sa norte, pagka di pumunta ng mga kasagsagan talaga, no? Sister Gigi, Sister Veronica, 3 sasakyan hanggang 4 na sasakyan. Pag pumunta ng Cavite. Pero lumipas ang panahon. Yung 4 hanggang 3, ano nangyari? Isa na lang. Di ba? Ha? Isa na lang. Hanggang sa, yung isa na lang ngayon, hindi pa mapuno na. Kasi, kapag marami, gagaan sana pasanin, di po ba? Kasi, siyempre, share tayo sa pamasahe. Para pag marami, magiging magaan. Pero pag yung konti, di mabibigatan yung mas ilan. Lalaki yung pasanin. Ganun po yung nangyayari. So, nakikita na talagang ang ilan sa atin ay kumbaga nagkakaroon ng pananabang sa mga bagay na kasi ang hanap ng tao, sadya bang ganun minsan ng tao? Hindi kayang magpalugay. Alam niyo ba ibig sabihin na salitang magpalugay? Although sadyang mahirap ang buhay, totoo naman yun. Naiintindihan naman niya mag-scopus. Pero sino bang nagbibigay ng lahat ng bagay na kailangan natin lang na tungkol sa material na bagay? Hindi ba ang Diyos? Anong sabi na? Unahin mo ko. Unahin mo. Diba? Okay, nagtitipid kasi kayo. Kailangan may pagkagastusan kayo. Okay. Sige, naiintindihan na nga kayo. So, iniisip nyo, yung imbis na isasama nyo doon sa assembly, ay makatutuloy yun, pambili ng ilang kilong bigas na yun. Pero alam niyo ba na pwedeng mas higit yung pwedeng ibigay ng Diyos kapag ikaw ay unang nagpalugi para sa Kanya. Kapag ginawa mo, sumunod ka. Yung iba hindi pa nga sumusunod, nagre-reklamo na eh. Hindi po ba? Ganyan, din ang sakit talaga ng tao. Dahil kumbaga bilang nila parang kahit 3 buwan pa hindi ko kaya. Nawawalan na agad ng pag-asa na tinatawag. At ito yung isang bagay na dapat hindi nawawala sa bawat isa sa atin. Bilang tayo magkakapatid. Sa panahon ito, dapat magsilbi tayo na yung bang nagbibigay ng isang kalakasan at inspirasyon sa isa't isa. Pero kung minsan ano nangyayari, parang kuyog eh. Alam ba yung kuyog? Ay, hindi ako makapunta sa binasa. Ako rin, parang hindi. Ikaw ba? Hindi kasi ako pupunta eh. Hindi rin ako pupunta. Pero pag mo sa iba, pupunta ako. Ako rin. Pupunta rin ako. Saan na gano'n? Kuyog eh. Pag wala na pupunta, wala na pupunta. Ilan na lang. Natira na lang. Kami na lang nag-refer ng dando yung pupunta nung dati. 3 na lang kami. 4 na lang kami pupunta. 5. Norte! Pagdating ng Norte, taasan lang kami. Dalawang kami. Parang dumami lang eh. Gano'n nangyari. Hindi mo lang makikita na. Ay, diyan pala mga taga-Norte. So sana, kung sakaling dumating na yung panahon na tayo pabalik na sa normal, ano po? Yan ay muling ibabalik din. Tulad ng General Mass Assembly. Wala man na po yung tinatawag nating Mother Sanctuary na malaki. Medyo maliit na lamang. Pero may pamamaraan pa rin dyan na pwede gawin siya mga scopus para tayo tipunin sa isang lugar
na kanyang ninanais. Kaya, huwag tayong mainit. Mangyayari at magaganap yan. Kung sabihin nilang sa Quezon, wow, medyo malayo na lang, di ba? Pero walang imposible. Di po ba? Walang imposible. Si Ama ang nakakanam. Pero sana, bawat isa ay magkaroon ng tinatawag ng partisipasyon na talagang makiisa. Diba? Para may pakita natin yung init ng ating pananampalataya sa ilan. Dahil alam mo yung presence mo na ikaw ay nandun, iba yung pakiramdam. Diba? Ikaw pala si Sister Adela, narinig ko yung pangalan mo. Ikaw pala si Sister, diba? Sister Mirna, diba? Sister Veronica, Sister, diba? Ikaw pala yung kinukwento ni ganito. Diba? Dati sa video mo lang kayo nakikita, ngayon, totoo na. Diba? Masarap ng ganun na tayo magpapangit-pangita. Diba? Magkita-kita bilang magkakapatid. Iba yung naibibigay na lakas ng mga minamahal na kapatid. At doon, lalo mararamdaman natin ano yung tayo ay sama-sama at magkakapatid na nagkakaisa, na patuloy nagpupuri at sadyang dumadakida sa Diyos na si Amang Iskopos. Kayo ba mga kapatid? Nangangarap ba kayo na someday? Makarating ba kayo sa ibang lugar? Ha? Pwede kayo sa Ilocos? Medyo. Pwede kayo sa Ilocos? Pwede rin, dapat, diba? Kahit saan, pwede dapat. Lalo na yung kahit na may edad na yan, kung sakaling mabalik sa normal. Diba dapat kapag may edad na, nagliliwaliw na lang yan eh, kung nasaan pumupunta kung talaga, dapat nga, naging layas pa nga yan talaga, dapat, diba? Naglilibang-libang, kaysa nagbumuk mo kayo sa bahay niyo someday, diba? Kapag libre na at maayos na, may awa si Amang Iskopos. Mangyayari at tayo po ay mababalik na sa normal na kay Amang Iskopos. Kaya, manalangin lamang po tayo. Huwag tayong itigil sa pananalangin. At panguli, bagamat nasabi ko kanina na bilang ikay malapit sa Diyos, hindi kailanman magsasawa sa paggawa ng mabuti. Dahil talagang itinalaga ang bawat sa atin sa paggawa ng mabuti. Ayan. Sabi nga sa Galatia, basahin din natin. Galatians chapter 6 verse 7 and 10. Ganito po ang sinasabi sa Galatia chapter 6 verse 7 hanggang 10. Ang sabi po rito mga kapatid. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadayanin naman. Kung ano ang inasip ng tao, yun din ang aanihin. Amen? Di po ba? Okay. Kaya pag nagasik ka ng mabuti, mag-aani ka ng mabuti. Pero kung kabayla nagasik ka ng mabuti, masama. Ang nagdulot ng paghasik mo ng mabuti, paggawa mo ng mabuti, matuto kang magpatawad. Diba? Gumawa ka na ng mabuti, nakarinig ka pa ng salita. Diba pag ginawa sa... Diba? Ganun nangyayari talaga yun. So, matuto kang magpatawad. Okay. Sabi rito, ang nagsisikap ng mga bagay ukol sa laman ay aani. Ang nagsisikap ng mga bagay ukol sa laman ay aani. Aani ng... Ba't ganito nakasulat? Ang hindi nagsisikap ng mga nagsisikap ng bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Ang nagsisikap naman ng mga bagay ukol sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang araw at panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. So, ibig sabihin, mag-aani ka lamang kung hindi ka magsasawa sa pagtatanim. Pero kapag nagsawa ka, wala kang aanihin talaga. Di po ba? Kaya samantalin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. So, isipin nyo, dito sa sinasabi, especially, diba? Lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Diba? Tanda na. Na may padama natin sa isa't isa lalo sa mga kapatid sa pananampalataya. Di ba iba yung kapatiran kapatid sa pananampalataya na malapit, parang ang hirap pa hindi. Di ba? Kaya,
mas maganda na talagang lahat ng tao, dapat talaga gawa natin ng mabuti. Pero lalo na, sa mga kapatid sa pananampalataya, kapatid mo yan eh. Diba? Sa pananampalataya, sa Diyos. Kasama mo yan na naglilingkod sa Diyos. So, dapat mo talagang bigyan at pagkalooban ng mga bagay na kung paano sa isang bagay na pwede mong gawin para sa Kanya. Ano man ang iyong kayang itulong ay sadyang dapat natin ibigay at pagkaloob. Diba? Diba sa ating pagdadasal, paglilingkod sa Ministerio Ilan ng mga Scopus, alam natin lahat pare-pareho. Lahat ng serbisyo nito, libre at walang bayad. Kailangan ba lagi sa isang bulsa lang magagaling yan? Kailangan ba lagi sa isang bulsa lang magagaling yan? Isa lang ba dapat ang magsikap niya? Dapat hindi lang isa lang magsisikap. Kasi marami kang kapatid eh, pero bakit ikaw lang nagsisikap niya? Di ba? Dahil kung marami tayo, yung gumagawa na isa lang dito, makagagaan, meron pa siyang maiisip na pwedeng gawin, na pwede pang gawin dito. Diba? Lahat ng nakikita niyo nandito. Lahat yan. Hindi pwedeng isa lang ang gumagawa. Wala ka mang magawa o may tulong material na bagay, halimbawa, meron ka man, pwede ka man, manpower. Diba? Pwede ka rin. O tulad sa paggagawa dito, diba? Kasama nga lang mga kapatid natin, hindi na sila nakatulong sa material. Kasama silang gumawa. Nakatulong sila, mga minamahal na kapatid. So, sa lahat natin, mga minamahal na kapatid, napakasarap na sa ating pagtitinginan, pagsasama-sama, sa bawat mga pasanin at dalahin. Kung tayo'y sama-sama, nagkakaisa, nagtutulong-tulungan, nagiging magaan at maayos ang dalahin ng bawat isa. Pero kapag tayo ay nagkakanya-kanya, iba-iba, at ang ilan ay may sinatawag na hanap ay karangalang panlupa, masisira, mawawala. Kaya huwag natin hanapin. Basta't lagi natin iisipin ang isang bagay na anong bibigay natin, gagawin natin para yung sa Diyos. Diba? Para yung sa Diyos. Kaya sa ating lahat, sa sarili mo, alam mo yan, kung talagang malapit ka na talaga sa Diyos. At kapag malapit ka na sa Diyos, kukunin ka na ng Diyos. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Langiti kayo bigla, ayaw pa sigurong kunin, ayaw na malapit sa Diyos. Kasi alam nyo, iba na kasi pag sinabing malapit na. Kapag malapit na sa Diyos, malamang magpakita na sa iyo ang Diyos. Di ba? Kasi kapag panaag mo na pang malayo pa, pero lumalapit ka na sa Kanya. Pero kapag nakita mo na siya ng mukhaan, ano sabi nga ng mga Scopus, kapag nakita mo ako anak ng mukhaan, hilingin mo sa akin, sumama ka na. At isasama kita. Kaya nasa inyo yun, mga minamahal na kapatid. Kapag nakita nyo si Amang Scopus, hilingin ninyo, sumama na kayo. Kasi, ayaw nyo yung kalwalhatian. Okay na, sumama kayo Amang Scopus, kaysa sino sasama? Mama, mapasama ka pa, di ba? Tuturuan ka pa ng hindi maganda. Kapag kay Amang Scopus ka sumama, sigurado ka sa piling ka niya. Amen? Kaya sa inyo pong lahat, mga minamahal na kapatid, pakiramdaman nyo ang inyong sarili. Sadya nga ba talaga malapit ako sa Diyos? Tanungin ninyo. No? Yung aking pagkilala ba sa Kanya ngayon, bagamat nabago, dahil una-una tumatawag ka na sa pangalan niya. Hindi na kanya tumatawag ng Panginoon. Sa pangalan niya, sa pangalan ng Espiritu Santo ka na tumatawag ka, kumikilala, at nakikinig ng Kanyang mga aral. Ngayon, sadya bang malapit ka na talaga sa Diyos? Kayo na yung makasasagot niya. Dahil kung baga yung akin pong ibinigay sa gabay panimabay ng mga Scopus na maaaring mga paltandaan, meron pa kayong pwedeng matuklasan sa inyong mga sarili na sadyang mapatutunayan na malapit ka na talaga sa Diyos. Diba? Kasi unang-una, makasabing malapit ka na sa Diyos. Kasi unang-una yun, mararamdaman mo na talagang yung paghihirap na tulad ng naranasan, lalong-lalo ng Panginoon sa Kristo, nararanasan mo talaga. Kung ikaw naman ayaw mo ng hirap, mali ang pagkakilala natin. Kasi ang pagsunod sa Diyos, natutunan ng Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng pagtitiis. Di po ba? At binigyan tayo ng isang halimbawa na dapat natin panawagan. Sa pamamagitan ng pagtitiis, doon tayo magtatagumpay pare-pareho.
Kaya huwag yung ayawan, o huwag yung ayawan yung anumang pagsubok na dumarating. Kundi tanggapin natin. Sabi nga minsan ni Amang Iskopkos nung bumaba, sino ba sa inyo ang nanalangin na tumingi sa akin na siya ay subukin? Hindi kaya Amang Iskopkos. Wala na sa inyo na humingi at nanalangin na siya ay subukin. Dahil ayaw nyo pare-parehong mahirapan. Ayaw ng pagsubok. Pero kahit ayaw natin, dadaan at dadaan tayo sa apoy ng pagsubok upang makita ng Diyos gaano hanggang ang bawat isa sa atin. Kaya sa lahat ng ito na ibinibigay sa atin ng mga aral, dito tayo unti-unti matututo at mabubuksan ang ating pangunawa. Kaya magpakatag po tayo. Tandaan natin, hindi ibibigay ng Diyos ang anumang pagsubok na hindi natin makakaya. Ito'y ayon lamang sa kakayanan ng bawat isa at ang bawat ibinibigay. Kaya mapalad ang bawat isa na nagpapatuloy at kailanman ay hindi umaayaw sapagkat malapit ng makamta ang lahat ng ipinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Purihin ang Diyos na minamahal. So ito ang mga paalala ng Diyos sa atin sa mga Iskopkos na nawa ang bawat isa, lalo pa nating sikapin. No? Kung gaano man yung layo at distansya natin sa Diyos, malalaman at malalaman natin. At sana nga magtagumpay ang bawat isa sa ating pagsunod sa Diyos na si Amang Iskopkos. Purihin ang Diyos, magsitayo po ang bawat isa. De Patris omnipotentis, indeventurus, es judicare vivus et mortus, credo en Spiritum Sanctum, Sancta Ecclesiam Catholica, Sanctorum Communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sumasa atin ang pagpapala